House tour na naman tayo dito ngayon sa Dubai kung saan itong lugar na ito is Al Forjan. So from Dera, kasi doon kami nakatira, papunta dito is 48 minutes to 50 minutes. At dito, free ang parking kasi madami pa ditong mga ginagawang mga lugar. At ayun na siya. So puntahan na si Lorlitz. So let's go. Guys, finally, so meet Mr. Lorlitz, how are ya? Okay, so medyo mainit sa labas. So, welcome sa aming building. Yes, mukhang hotel tong building nyo ah. Mukhang bagong-bago, no? Bago to, ay parang we are on the second tenant pa lang sa building na yun. Seryoso? Magkano yung yung pinaka-flat? Supposedly, dito tayo. Dito tayo. Ay! Ano ba yan? Ayaw kaya ito pa. Para ayaw pumunta sa First inyo. floor. Okay, and then? Actually, dito na area is around, mamahal mga 40 to 45 Studio? studio. At that time, nag-promo tong may-ari na to kasi may issue na tumira doon. Kasi this is a family, ginawa nilang accommodation. Tayo. Oo, ginawa. So, harap ko na yung swimming pool. Wow! Patingin niya yung swimming Ito, pool. swimming pool. Grabe pag-open natin, may swimming pool agad. Bongga. So, anong floor tayo? First floor lang. First floor lang. Hindi ako mahilig sa high kasi takot ako sa mga mga nakakalula. Ito yung So, pool. tingnan niyo naman. Talagang eto muna yung titingnan natin. Ang cool naman dito. Oo. Dito kapag stress, ito. Ay, hanggang ano yung pool nyo? Ilang feet? 6 feet ata or 5 feet lang. Oh, nice. So, parang may garden ka na rin dito. Kasi itong Alforjan, no? Alforjan area. Medyo malayo siya sa Oo. Dati, doon ako sa Union. Oo. Naglipat dahil nga napagod sa Biyahe. Saan ka ba nag-work dito? Saan lugar? Jubalali. I've been sa Jubalali na ako for about 8 years kasi magna 9 years na ako dito. Wow, magna-9 years ka na sa Dubai. Ay guys, kasabay ko pala tong si Lorlitz dito. Sa mga part-time. Kaya dati, kumukuha ako ng mga part-timers at isa siya sa mga nag-part-time doon sa rugby. Ay, dito na tayo. So guys, ito sa bago natin buksan. Welcome to my humble... Ano matawag natin ito? Home, syempre. So, tingnan natin kasi, wow, may pakandila. Pagpasok mo dito, guys, makikita mo yung kanilang kusina. So, ayan. So, nakakatuwa naman dito. At, so, studio to. Yes. So, this is for 40,000 dirhams. 40 to 45. So, before that time is, dapat kasi maximum of 3 lang titira sa studio. So, nakita ng may-ari na, sorry, bagong kasi dito. May ginagawa pa doon kasi talaga bago talaga yung building na to, no? Okay. Ginawa nila dito was, naging 7 sila, hanggang dito yung bed. Ginawa kasi nila ng, tawag nito. 7 dito sa studio? Oo, parang bed lang yung ginawa ng accommodation ng So, 2, 4, 6, parang ganon? Oo. Tapos, nakita ng may-ari, so pinali sila agad, nag 1 day offer yung may-ari. Oo. From 40, nagiging 35 tapos chiller free. Wow! So guys, when we say chiller free, ibig sabihin, walang bayad ang aircon. Wala. So, nakakatawa naman yung lugar. Masaga, iisa-isa na. Kasi eto, studio lang to, pero grabe, ang sarap ng ganito kasi yung, alam mo, yung may malaki kang bintana or may balcony ka dito, talagang nakakabuhay kasi yung Ang problema sa akin dito is hindi ko masya na-maintain yung kasi nga harap kami ng ng highway. Oo, so ano ang hindi ma-maintain? Itong ang plano ko sa ito gawin siyang garden maalikabok tapos nagko-construct doon. Kaya sabi ko ay pagod ako every now and then maglilinis dito. Saka tingnan mo, sila yung magkakapit-bahay. Nagkakatinginan kayo ng kapit-bahay dyan? Hindi. Ay, hindi? Never. Ay, wala. Magre-renew na ako dito, hindi ko nakikita yung kapitbahay ko dyan. Talaga, so... Pero alam ko Pinoy na ngayon yan kasi isang beses naka-open yung door nila, andan yung mga family nila. So guys, yung mga tao talaga dito kaya hindi nagkakakitaan is medyo busy. Pero tingnan mo naman, ang cute din ang kanilang dining table. Ito na yun Ito na siya. So parang ka lang nakakondo sa atin sa Pilipinas, napakapos yung bed niya. Wow! At nakakatuwa, I think may collection ka din dito, na? Okay. So napansin ko, so guys, every pinupuntahan yung bansa is, look! So, liga, ano to? Napakadami na yung bansang napuntahan. I think I've been 27 countries na siguro sa buong mundo. 27, 28. Hindi ko naman siya na mabilang. Oo. So, at eto pa.
Grabe, Mga collections. wow. Plus Sita din, mga Meron pa din dito. So, mga fridge magnets. grabe naman yung fridge magnet niya. So, talagang lahat ng bansang napuntahan niya is nangongolekta siya ng mga fridge magnet. And yung, what do you call that? Plates, yeah. Plates, yeah. Kinakainan mo din yan minsan? Hindi. Hindi. Ito yung mga memorable ko. Pero ano, sabi mo magluluto ka ngayon, di ba? Ito yung titignan natin. Wait lang kasi gusto ko pag kumain kami, dito tayo kakain. Huwag naman. Isa dito ang kakain. Huwag naman, yung ticket ko dyan. Galing pa to ng Oxford. Galing ka Oxford? Ano ginawa sa Oxford? I've been to Oxford to travel nung last May lang this year. So, eto ang favorite mo na ano? Depende siya sa bansa. There are parts which is pag gusto mo more on knowledge, history, London. Okay, so isa ito sa mga favorite mo. Yes. So, eto ang kakainan ko ngayon. Ay! Nilagay dito. Pero mas malaki dito itong Germany. So, ayan, nakakatuwa naman yung kanyang collection. Pagkatapos, ikaw, so, kamusta naman life niya? Hirap mo magsimula, actually. You know it. Oo. Kasi grabe, saan ba tayo nagkakilala? Kasi nakilala kita. Na-recommend lang ako kasi parang I was that time, parang na-bored ako kasi I'm accountant Oo, here. sa accountant siya dito. So, nagsisimula talaga ako na very low level of position sa company. So, Pero accountant na agad yung napasukan mo? Yeah, I'm a CPA in the Philippines. Wow, CPA sa Philippines. Ano naman, kailangang stay humble and start. So, bigruin mo sa isang bahay, 2 bedrooms yun, we are 25. Yeah, 25. Talagang nag-ano yung mga tao, guys. Talagang Sikap. para makatipid ka. Oo, Pero may kamag-anak ka dito. Actually, they are my 4th degree cousin na. Pero kung tutusin talaga direct, wala. Mag-isa. Nilaban ko talaga ang buhay ko dito. Wow. So guys, yan yung mga nakakatawa. Ang daming, talagang pag dito ka nag-start sa Dubai. Sa una kasi hindi mo paggamay Hindi pa. yung kalakaran dito sa Dubai. Pero pag tumagal ka ng tumagal, para ka lang din nasa Pilipinas na malalaman mo, madali lang pala, ganyan pala. Yung diskarte. Yung diskarte. So, ang hirap mo. Dati sa bed space, biruin mo, alis ako ng bahay 7:15 kasi yung Jibelali talaga ako simula pa no. Yung oras ng ligo ko 5:15 ng madaling araw. For 15 minutes lang yun kasi 25 kami. So it means, sige, bago natin pag-usapan yan, puntahan muna yung toilet niya. Kasi nga, ito ang usapang mga toilet doon sa iba't ibang bahay na parang, alam nyo ba, sa ibang bahay, ang toilet, pag 20 kayo sharing, naranasan ko din yan may schedule na nakalagay dito. So, pag na-skip mo yung schedule, for example, in the morning, wala. ang pasok mo is 7. Tapos, nalampas. 7. Oo, nalampas mo yung oras na nakalagay sa dyan. For example, 5 to 5:50. Hindi nga umabot na 15 minutes. 5 to mga 10 minutes lang. Ganyan, 10 minutes. Sa 5 to 10, kailangan nakaano ka na. Pag hindi, may iba nang kukuha. May iba nang kakatokin ka na. Oo, saka medyo talagang ang hirap kasi pag na-skip mo nga yun, minsan hindi ka na maliligo. Diretso pasok Lamos na lang, toothbrush na lang. Hindi mo naman pwedeng sa sa company na, late ako kasi may naliligo. Siyempre, it's to you. It's your fault. It's your fault. Hindi nila fault yan. At ngayon, tingnan natin kung meron din ba sila mga timba-timba sa loob na Typical na Pilipinas na So, eto, ganito yung itsura ng studio. Wow, ang cute din ng may timba. Sabi ko na nga ba, may timba. Alam mo guys, most of the time, hindi mawawala talaga yung timba sa isang CR dito sa UAE. Especially pag tag-init. Totoo yun. Kasi pag tag-init, grabe. Yung nililigo mo sa ulo mo, pwedeng makalbo ka dahil doon. So, tingnan natin kung malamig yung tubig. Medyo malamig na kami. Ayan, medyo malamig yung water nila. So, kailangan, ganito, nakita mo to yung water niya, kung sa iba ka titira, kailangan laging puno to. Yan. Kasi may pangalan pa yun. Yung iba nga may lock pa. May lock pa. Oo. Yung iba kasi hindi pwedeng, iba kasi nagnanakawan ng tubig, diba? So, I've been experienced that time. Ano na-experience mo doon? Kasi, bago ako dito. So, hindi ko pa masyadong alam. And I came here like Feb 2016. 2016.
So, hindi ko alam. Akala ko yung mga timba na what's the purpose is for everyone. Oo. Eh, bago ako. So, ginamit ko yung tubig kasi sobrang init. Oo, ganun talaga. Alam mo, yung minuto lang, grabe yung pangalan ko sa WhatsApp. Sabi ko, ganito pa na root dito. Hindi ko alam talaga. Ganito yan. Kaya sinabi niya sa WhatsApp, kasi sa WhatsApp, may mga group ang mga magkakasama sa bahay para kung may announcement, kung may reklamo, doon nilalagay, nakikita ng lahat. For example, kasi siya, nag-CR siya sa loob. Hindi naman nila alam kung sino yung gumamit ng ng water. So ngayon, nung ginamit niya, boom, maliligo yung kasunod niya. Ano may-ari ng timba? So ano ang sabi dun sa sabi ko, pinersonalize ko siya. Sabi ko, sorry po, hindi ko pa alam kasi bago lang talaga ako dito. Alam mo, kinabukasan, pumunta ako ng day-to-day, bumili ng malaking timba. Dinagyan ko agad ng lock kasi nakita ko may lock. Ganun pa lang rules doon. Tapos sinabihan ako ng lander, sabi, ganyan dito, Lord, ganun. Okay po, sorry, hindi ko pa talaga alam. Kala ko for everyone yun. So, ilan ang timba ba na meron doon? 7. Pito siya. Pito yun siya, pero malalaki. Yung isa nun, sobrang laki, tapos walang lock. Kaya ako para sa lahat. Okay. So, yun, ginamit ko. Ang sarap ng ligo ko, malamig eh. So, nang ginamit mo siya, nilagay mo ba ng water? Nilagay ko naman ng tubig ulit. Mainit na, umuusok na. Yun na nga ang problema. Pinalamig niya yun para sa kanya. Nang ginamit niya, nilagay niya, uminit na. Uminit na. Kaya nagalit yung may-ari. Sabi ko, sorry po ate, hindi ko talaga alam. Pero nung piniem mo siya, anong sabi niya? Sige, okay lang yun. Okay lang dito, be. Pag sinabing be kasi sa mga Bisaya, para siyang special ka Sabi, okay lang yun, be. Ko, sorry po talaga, ate, ha. Hindi ko talaga kasi alam. So, yun ang dun sa timba na yun. Pag bed space talaga. Kaya sabi ko, kailangan ko magsumikap. Yeah. Kailangan ko talaga kasi, I do part-times before. At least marami akong nakikilala. Nakilala ko si contract verification, family visa, and tourist visa? Worry no more because Abao Albabel Abiad is here to assist you. So what are you waiting for? Message us on WhatsApp and any of our social media accounts to end your dilemma. I do part-times before. At least marami akong nakikilala. Nakilala ko si doon. May mga nakilala din ako doon kahit sino-sino. Pero sabi ko parang, I need to strive more. I need to pray hard more. Kasi, kumbaga, I've been to different countries, pero parang mas magaan ang buhay ko sa Dubai. So, bale, sabi mo nga, 9 years ka na dito. Turning 9 years. The time na pumunta ka dito, syempre, sugal talaga, no? Paano ka pumunta dito? Paano ba? Actually, I have a good fortune na sa Pilipinas because when I passed the board exam last October 2012, I landed to a good job sa government. Government directly. So, I'm accounting head in the Region 11, Davao. Wow! Ay, ang bata mo pa. How old are you na ba? That was 20. I'm 20 that time. 20? Oo. So, napakabata mo. So, it means matalino pala talaga. Hindi naman. Okay. Sige, so, doon tayo sa maganda dito. Sige, so bago natin i-start yan, tingnan mo. Bakit ka nagkakandila dito? Kasi, Amoy siya minsan. Oo. Yung minsan nagluluto ako umaga, andito, yung niluto ko kanina, nag-aamoy. Yung problema sa studio. Oo. Yung studio kasi lahat. So, kumbaga lahat na is provided mo rin, magkakasama yung CR, magkasama yung ayan. Wow! Kasi guys, medyo malayo yung lugar niya kung saan sa mga bilihan where kailangan mag-stock ka talaga. Totoo. Yun naman ang maganda din naman kasi pag nasa malayo yung lugar ka, like nasa Abu Dhabi ka, for example, yung parang medyo desierto, kunyari lang. So, pwedeng, hindi ka masyado mapapagastos kasi nga, mag-i-stock ka na at yun yung titipin mo. Kasi nakatira kami sa Dera, tumira din siya sa Union. Yun. Pagbaba mo, diretso na. Doon na lahat, parang kaya ako, nagugutom na ako. Dito, wala. Pag sige, uwi ako siya, kakainin ko? So, magluluto ka, di ba? Luto pa ako. So, titingnan din natin yung ref niya siya, chef. Pecha de Peligro ngayon wala pa naman. Fries, yan, di ba? Ito mga dito. Yung mga kainan niya. So, kukuha tayo nito. Medyo nauhaw ako ng kaunti. Kumuha. Kumuha ng Yakult. Okay, at kung makikita niyo dito, by the way, ilang kayo muna dito? Okay, dalawa kami. Dalawa kayo? Dalawa. Nandun sa Pinas. Nag-vacation siya ngayon. So, I asked permission.
Wag mo naman natin i-review. Bawal? Later na. Ay, so yun naman yung maganda. Kasi guys, computin nga natin, kung ito is 35,000 dirhams per month. 37. Upo muna tayo. Per year, ha? Oo, per year. 37 Sorry. na ngayon. Kung ito is 37,000 dirhams per, magkano siya per month nun? Usually, nasa around, magkano ba mga 3,000, almost 3,000 something. Almost 3,000. So, ang hatian namin will be like, okay, meron siyang fixed amount na binibigay sa akin. Oo. So, any excess I need to fill in na. So, para at least ganun yung setup namin. So, kumbaga, kasama ko na siya when nagsimula kami talaga sa studio until such time na nag-studio din kayo? Nag-partition pala hanggang sa kumuha ko natin ng 3 bedrooms during pandemic days. Kasama din sa badminton. And then afterwards, nag-separate kami. Tapos kumuha kami ng studio. So from studio dun sa Union, and then nakalipat siya ng trabaho dito sa Marina area. So lumipat din kami. Lumipat na rin kami lahat talaga dito. Kasi sabi ko, lugi ako kasi malayo. Aside sa layo, one thing is yung oras ko. Yung pa-uwi, Jebel Ali to Union. Sobrang tagal nun. 2 hours. So 2 hours and half. 2 hours and half. Yung building ko pa dati, walang parking. Magbabayad pa ako ng parking. Walang facilities ang building na yun. Walang swimming pool, walang gym. Lugi ako lahat. Gasolina ko, full tank ko, 2 araw. Sabi ko, patay, luging-lugi ako. Pero, alam mo, sa Riga, parang medyo mahirap iwan din yung dera. Kasi puro Filipino, para ka nasa Philippines. Kaya weekend, nakikita tayo, alam mo yun. Pag lumakad ka doon, makikita mo mga Filipino. Kasi talagang pag nandun ka, you feel home din na parang, okay. Doon na namin-miss ko doon. Yun yung nakakamiss na pagbabaw, madaming pagkain, madaming Filipino. Pinas ka lang. Para ka nasa Pilipinas. Pero pag dito, kasi medyo malayo siya. Pero pag nandito ka naman, dadayo ka. Yes, doon, weekend. Diba? That's my weekend habit. Talaga. Magkikita kami every Sunday sa badminton court. So, Saturday, nagda-drive ako pumunta. Doon din ako namamalengke. Andun kasi lahat yung gusto mo, nandun na lahat. Pati yung masarap na tinapay, alam mo na, basta nandun sa Riga area. Kasi parang na rin siya, dual purpose na parang pagpunta ka doon, nagala ka na rin. Pupunta ka na rin sa bisita, pupunta ka na rin sa mga kaibigan. Kasi nga naman, pag nasa, for example, nandun ka sa Riga, minsan ayaw mo na rin, parang, gusto ko lumayo, pumunta na Marina, pumunta na Pero pag nandito ka sa malayo, gusto mo parang... Kung mapapaulit naman doon. Ganun naman. Ano yung pinag-uusapan natin kanina doon bago tayo, nakalimutan ko. Yung buhay ko dati talaga. Oo, yung buhay mo dati. Di ba, balik tayo dun sa pinag-usapan natin kanina. So, you work as a CPA doon sa government. Yes, okay, and then... What is under department? Tapos, wait. Director, head? Regional? I'm a regional accountant that time. So, buong Region 11 hawak ko as in Department of Finance and the Bureau of the Treasury. Magkano nakuha mo? Joke lang. Okay. So, that was the time. And then, parang, bata pa ako noon. I need to explore. Kasi ako yung tipong taong talagang I need to widen my experience. So, I resign. Bakit? Anong reason? Dahil talagang gusto mo lang mag-explore? There are reasons. Personal ko na lang yan. Sige. Basta alam, makikita na Basta itago mo ka naman ako. Na-invest ko na. Nakabili naman ng lupa. Joke lang mo. Joke, biro lang. And then, always ako doon. And then, then when my dean in my previous university, nalaman niya na umalis ako. So, she called me up. Why? What's the reason? So, sinabi ko sa kanya ganun. But sabi ko sa sarili ko, I want kasi sa practice kami sa practice kasi sa accounting, may 4 yan siya, may audit, merong sa government, merong magtuturo ka, merong ka na private company, corporate world. Sabi ko, 3 na yung na experience ko, sabi ko, mag-corporate ako. Sabi ko, pero while I'm teaching there, sabi ko, kung ano makuha ko sa end of service ko, sabi ko, i-invest ko something. Ang plano ko sana nandun sa Makati, sa BGC. Bibili ka ng something? Hindi. Yung apply ako ng malaking kumpanya. Either sa BGC, sa Makati, sa Luzon. Sabi ko,
Kung lalayo naman ako sa pamilya ko sa Davao, sa Mindanao, isasagad ko na lang. So, and then my classmate here, nauna siya ng 2 taon sa amin. So, siya yung nag-asikaso ng visa namin. Papunta dito. So, tatlo kasi kami, so we really took the risk. So, we leave everything what we had in the Philippines during that time. But, no regrets at all. Yeah. So, direct ka from Manila to Dubai? Hindi. Alam niyo yung technique, di ba? So, nag-cross country siya, pumunta doon, and then nakapunta dito. Hindi naman natin masisisi mga Filipino kasi sometimes it's really difficult naman talaga. Pero, ginagawa kasi yun ng government din para protektahan yung mga tao natin. Like, for example, yung mga nabubugbog or pero usually kasi nangyayari yan siya dun sa mga babae. Tsaka yung sa mga nagtatrabaho sa bahay. We don't hear, if a professional, wala naman sa mga professionals usually. Wala. Pero sa mga professional, ikaw, accountant ka, nakita na malaki sweldo mo, talaga kang pwede ka papuntahin dito. Okay, so pag-usapan nga natin itong mga isda mo muna. Tapos let's go back to other topic after. So, dalawa-dalawa yung kanilang aquarium dito. At ang laki-laki nito, nakakatawa. So, sino nag-aalaga kayong dalawa mismo? Hindi, siya. Ito ang... Hindi ako mahilig sa isda. Siya mahilig sa isda. So, tingnan nyo guys. Ito din. Ano to? Galing sa... This I bought in Greece. In Greece lahat yan? Yes. Napakadami naman. Isang buo pala. Isang buo to. Isang buo to. Isa-isa. Yeah, it is like if mahilig ka sa Greek mythology, ito sila Zeus, Poseidon, sila Dionysus, sila Ares. Mahilig ako niyan. Gusto ko sila patayan. I think sa stone, kinarve nila. So talagang hand-carry ko yan. Stone, ay talaga. Saka guys, you can feel the Christmas here because of the yes. Christmas tree. Wow, because it's Burr months na talagang sinimulan. Kanya-kanya tayong mga OFW, how we're going to, kasi tayo, to be honest, nakakalimutan minsan natin na parang, okay, hindi na, Burr months na, work tayo, work bahay, hindi natin minsan na Pasko na pala, which is syempre, bilis ng oras. Ang bilis ng araw dito sa UAE kasi trabaho bahay ka talaga dito. Oo, during weekdays talagang, especially lalo na pa sa aming mga accountants, yung 2 weeks before the month end na lang, grabe na. Oo, simulan na sasabihin nyo na yung payroll time na, oh my God. Hanggang next month ayan, first week of the following month. Lalo na sinasabi namin mga year-end na kung lahat nag-New Year, enjoy kami nagtatrabaho. So dito, speaking of work, nag-work from home ka rin? Yes. Eto? Yeah. Getting stuff from the Philippines and thinking just only giving employment visa and ticket going here to United Arab Emirates are enough? No. So, Filipinos who will come from the Philippines to United Arab Emirates with employment visa needs to get the documents verified from the consulate and POE in the Philippines. So, if you need help, you can contact us on WhatsApp and on our social media platform, and we're gonna help you to bring your stuff from the Philippines to United Arab Emirates. Bye! So dito, speaking of work, nag-work from home ka rin? Yes. Eto? Yeah, you can sit my working table. So this is my... Actually, so dito siya nag-work? Yeah. Ano to? Until now, you're working or pumapasok ka pa rin sa office and then... we are working from home for 2 years and a half, diba? Dahil sa COVID. Yung mga collections ko dyan. Wow, mashallah. And then, dito na nag-work from home pag merong Baka may Rolex na siyang Ay! Diba? Talaga ngayon, lahat is pinaghihirapan mo ng mga OFW para sa pangarap. Talagang nasa isip lang natin ang limitasyon. No? So ikaw, paano ka paano ka nag-start? Na kasi diba, part-time na una, nakita ka ng... ilang companies mo na ba muna yan? Actually, wala, since the beginning yan lang. Bumalik kasi ako dyan. Kumbaga, I got tired for that time. Parang sabi ko, na-burnout ako. Kasi, alam mo namang Pinoy, talagang gagawin lahat. Trabaho, kaya gusto nila. Parang you own the company. Tapos hindi ka, parang wala kang complain, basta you will learn, you will invest to yourself. So that's normal psychologically sa tao na I need to earn more kasi nakikita ko yung pangangailangan ng mga siblings ko. Wait lang.
Okay, so talagang, ano, kapanganay ka? Yes, I'm the eldest. How many, ano? We are 5. Lahat yung 4, that's my scholars. You are all yun ang nag-aaral naman ako. ang mga ano nyo. And then, pinapaaral ko. Tapos may isa akong pinapaaral which is hindi ko kapamilya. Nice. Yeah, that was, ka din pala. hindi, 2 years So ago. it means madaming pera. Ay! Hindi. May purpose yan. Okay. Total ka naman. Hindi naman pala, sorry ha, hindi naman lahat na is maraming pera. Iba talaga nagtitiis din naman. Pero why not kung meron kang extra help with others? Yes, others. others. Kasi ikaw din ba, may tumulong din ba sa'yo, nag-aaral ka? Actually, it's the support of my parents. I am double scholar kasi ako. Wow, may double scholar pa. Bakit? Sa government, saka sa ganito. Yeah, in the city government of Davao, under Duterte, mayor pa rin mga Duterte, pa president. Seryoso? So, lagi mo nakakasama sila doon? Oo. Yan, yung tatay at saka yung anak. So, scholar kami ng city government. Kami yung first batch scholar at saka academic scholar din ako yung university from first year to 4th year. Wow, ang galing naman. Okay, and then? And then yun, lahat, kumbaga, duguan lang talaga. You need to maintain the grades talaga, to maintain the scholarship. And then sabi ko, kasi that time, College na yan? university college. So ano ka, graduate ka ng summa cum laude? Hindi naman. Ay! Ano nga ito? Basta academic Cum laude award. lang. Hindi, baka academic award. So, yun. I mean, stay humble lang talaga. Then, mahirap kasi that was the time that my father got afraid because it's a private university. Okay. And then, I really want to med school sana. Tapos, laki talaga sa hirap. Sobrang laki. I've been in a province, laki talaga sa hirap. Ang baon ko talaga when I was studying in Davao City kasi the city talaga, 7 hours yung bahay mula sa province namin. Sabi ko sa parents ko, 7 hours ang biyahe nyo going to your province by okay. bus. Sabi ko sa tatay ko, sa nanay ko, manalig kayo, be my support, be at my back. Yeah. Kasi kaya ko to. At tapos ng taga ng tatay ko, pag mawalan ako ng scholarship, paano ko matatapos? And I am the eldest. Pero sabi ko, kaya ko to. Tatapusin ko talaga. Natapos ko naman. Kasi parang yung story mo, grabe yung talagang from rag to riches. Riches! Hindi na riches. Hindi kasi guys, tingnan nyo. So dati, yung hinihigaan mo sa probinsya nyo is ano? Yung parang lumang foam din kasi bumili kasi si mama dati ng mumurahing foam lang. Tapos magkasiksikan kami noon ng mga kapatid. Sama-sama kayo. Sama-sama kami. Talagang dikit-dikit. Siguro kung makulit pa yung sumunod sa akin, at pag umaga, yung puwet niya, dito na sa mukha ko. Talaga? Yung talagang, pero, typical talaga. Pero grabe yung mom mo, talagang gagawin niya lahat para din sa inyo. Kasi tingnan mo, bibili kayo niya ng ano kahit, papo sila, saan sila, pati sila doon. Wala. Ay, pag maliit lang yun, mumurahin lang yun na foam. Sobrang pero yung sila mama mo. Tabi din sa amin, isang line lang kami. Pero yung paa nyo, walang foam, gano'n yung parang likod lang. Kasi di ba pahaba yung foam? Para yung likod namin na magkakapatid, maano siya. Lang, pas yung ulo, tapos yung paa hanggang dito, wala. Luxurious na yun sa amin. Talaga. Okay, Tapos yun, dikit-dikit talaga kami, parang Doremi yan lang. Talagang cool. Pero ngayon, wow! Ano na yung napundar mo sa family mo? One thing is the education sa siblings ko. So, dalawa na nag-graduate. Wow! Tulungan talaga. Then, sumunod sa akin, she is also an accountant. So, pero hindi siya nagsarili siya ng negosyo. So, sumunod, kagagraduate lang. Tapos, may gagraduate na naman next year. Siya, sunod-sunod siya. Wow! Ang galing naman. Ano yun? Ngayon, hindi na maliit yung foam nila. Ay, hindi na sa awa ng Diyos. Mag-isa-isa, tag-isa na sila sa bahay. Tagi-tagi, pinatayo mo na rin sila ng bahay. Ganun. Ay, hindi pa. Kasi sa province kasi, hindi siya ganun talaga yung uso yung bahay. May bahay, sa awa ng Diyos, may bahay na rin ako sa Davao. Wow! Sino nakatira ngayon? So far, hindi ko pa dinevelop kasi medyo malayo siya sa university. So, ang ginawa ko, nag-rent na lang ako ng apartment for my scholars, pa siblings ko, na malapit sa university. Kasi, tinitingnan ko kasi doon yung schedule nila sa klase. Alam ko kasi yun, minsan kasi mabobroke yung hindi lahat morning, hindi lahat afternoon. Kasi habang tumatagal, kunti na lang yung subject na i-offer. So, alam ko nun kasi minsan nakakawin ako ng 10 o'clock, may klase ako na 9:30 ng gabi, medyo malayo yung bahay. So, nag-rent na lang ako doon sa kanila. So, doon, wala pa nakatira, but I have planned it na i-develop ko na simula-simula. Unti-unti. Sa province naman, may bahay kami, pero normal siya na bahay. Kasi ang inuna kasi namin dun sa province, invest. Kasi pag sa province ka, talaga lupa talaga.
lupa, Lupa negosyo, talaga. Oo, saka negosyo. nandito ka sa ibang bansa, hindi naman ikaw titira doon. Kung may bahay naman yung parents mo, okay lang yun. Okay na siya matulugan, Oo. masaya. Ngayon, ikaw, dito sa bed mo, pag umihiga ka, pipikit ka, minsan naaalala mo yung mga, yung pinagdaanan mo. Ano yung sinasabi mo sa sarili mo pag ganun? Naiiyak ka ba? Or alam mo yung parang Many times, lalo na dito. Pero in mo, 75 inches na ata ito nabili ko. yung TV. Yung TV. Sabi nung papayang ako, Lord, thank you. Like, thank you for pushing me to be here. Na thank you for this is my second home. Thank you for allowing me na makatulog ng ganito naka-soft na bed na hindi na sumasakit yung likod ko. Sumasakit Dati sumasakit talaga yung likod mo. Yung alam mo yung bed space, 'di ba na ganun yung nang-ikot mo lang dito talaga gugulong ka naman dito. So, you're praying. I'm pag praying. Sometimes I cry, napaaral ko yung... Talaga, marami akong thankful. Tapos naka-invest na ako ng lupa ko sa amin, sa pangalan ko na which is now dinevelop ng nanay tatay ko. Sila ngayon nagmamanage. May rest house na rin kami. Parang gano'n. Wow, Parang simple rest house lang. Tapos sabi ko then, luckily a year ago, may sasakyan na rin. Wow, yes. Sa dating nagme-metro lang. May bus. Bus. Which is mainit, Mahirap, siksika. Yan, totoo. Pas ngayon, may patayan. driving license na dito sa iyo. Hindi, di ba? Oo. Yung makakita mo yung life mo na nag-i-start ka dito, tapos yung ngayon, talagang ano lang is huwag tayong susuko. Kasi madaming OFW dito na parang pag napagod. Susuko na. Oo, gusto na umuwi ng Pilipinas Ay, hindi, without laban knowing. laban mo. Hindi, muna nila, magpahinga muna sila. Pero don't decide right away na parang, Tapos na, hindi. uwi na ako. Kasi mahirap naman talaga sa Pilipinas. Pero mas mahirap kung mag-i-stay ka at wala kang trabaho. Totoo. Pero dito naman kasi, I cannot even blame din naman kasi din sila. Kasi minsan dito, pag mag-isa sila, wala silang mapuntahan, wala silang makausap, tapos wala na silang visa, wala nang pera. Alam mo yung ganun, parang ang hirap din ng Ang hirap ganung na, life. naintindihan ko din yun. Pero dapat, nasa tao din. I mean, Diskarte. sometimes, we have to ask for help din sa others. Yes. Hindi kasi pwedeng minsan sasarilihin lang natin yung problema. Parang, minsan, out of our hand na rin eh. Parang wala kang wala kang na magawa. So, sometimes nakakahiya mahingi ng help. Pero sabi nga kailangan ka palang no man is an island nga daw. So, Pero anong talaga, kumbaga, magsikap ka. I really believe to myself na nabigyan ka talaga ng big break ni Lord. yes, I can say Na. Totoo. Kasi kilala ko rin si Ruel kung paano siya nagsimula. Nare-recruit siya na kung ano. Then, he tried to do something. So, yun, he blessed. So, ako din, I blessed. Kasi, sabi ko nga sa sarili ko sa kumpanya, hanggang dito lang ba yung worth ko sa company? So ngayon nandiyan sa company and you're asking yourself again kung ano yung susunod. So what's your goal? What's your plan after this? Working with 9 years, grabe. From the time na pumunta siya dito, eto lang yung company pinagtrabahuan niya. So bago ko itanong ulit yung tinanong ko sa'yo, di ba, 9 years ka dyan. Anong posisyon ng mga manager ka na ba? Or what? Di ba? Oo. Manager ka na, wow! Ang galing! Yeah. Kumbaga, And how old are you? I'm 32 na. Ay, magka-age lang pala tayo. Oo. Tapos, si manager na siya, which is talagang tsaga-tsaga lang. Ang galing. Oo, kumbaga, yung kaya sabi ko na yung pag-alis ko sa kumpanya, nakita nila yung worth ko. Nakita nila, inanap nila ako for a year, kumbaga, up to noon, kasagsagan ng COVID, sabi na we will give you some good position. Wow, COVID talaga. So, grabe, blessings in disguise ang COVID. So, yung iba, mga nawawalan ng trabaho, pero ikaw, dumating talaga. Naging manager ka pa. Oo. So, that was the time, takot ako nun. Takot ako nun na to mag-handle agad ng mga naging manager agad. Kasi, umalis ako doon, like, okay, kaya ko lahat trabaho kasi inikot ko 365, pero hindi ko pa kaya mag-handle ng tao. That was my takot ko dati. That was my fear. Pero sabi ng finance manager namin, sabi niya, yung head ko, sabi niya, we hired you because we know your capacity. We know your talent. Sabi ko, oo nga naman, kaya ko din. Tapos sabi niya, may isang higit, COVID naman yun, wala naman tayo sa opisina. So everything is remote. It's remote and everything. So, yun, I mean, I handled properly. Good
thing lang talaga yung pagbalik ko sa kumpanya, the team was composed of Filipinos. Which is easy to go along with, easy to talk with, easy to work with. Okay. Kasi same kami ng language niya. Kasi, dati kasi, when I was in account, nung simula ako lang kasi ang accountant na Pinoy doon. Ay, talaga? Oo. Okay, may question ako kasi there's a lot of Filipinos who's telling us na parang it's difficult to work with Filipinos din daw because of the crab mentality. Contract verification, family visa, and tourist visa? Worry no more because Abao Albabla Biad is here to assist you. So what are you waiting for? Message us on WhatsApp and any of our social media accounts to end your dilemma. There's a lot of Filipinos who's telling us na parang it's difficult to work with Filipinos din daw because of the crab mentality. Diba? So, yung ang ganda ng mga sinasabi mo sa mga Filipino, which is good. Sa ano nyo, walang crab mentality, walang siraan, walang... Wala. Sa amin doon, para kami yung pamilya. Kasi yung factory namin dito, 90% are Filipinos. So the company, factory people namin, 90% are Filipinos talaga. So they trust Filipinos. So kami doon, Filipino. Okay, may issue ng konti. Pwede namin talaga kadibidin. Wala kaming personal. Ayaw namin ng ganun because we are there as a family. Kasi, kumbaga, yun ang kaganda namin sa kumpanya ngayon, na hindi kami nagbibigay ng gap isa't isa. Yeah. Yun kasi yung mahirap, guys. If you're working with one company, pas isang department kayo, pagkatapos toxic, pag doon na doon ka na aalis eh. Pero, I can see na maganda talaga yung company. Sa amin sa offices kasi, kami mga Pinoy na offices, iba't ibang department namin. Which is, okay siya. Kasi pag lunchtime, so kami, babanding kami, then, kumbaga, if there is someone na parang abigat ng loob niya dahil sa manager, so we support her or him. Na ganito dapat gawin, wag kang padalos-dalos and everything. So we support each other. So normal, people will come and go talaga sa kumpanya, lalo sa amin. Masasaktan kami mga Pinoy pag may umalis na naman ng mga Pinoy. Hanggang sa, yun lang, kung sino talaga matirang matibay. But the thing there is that until such time na hindi na kami magkasama sa company, we're still contacting each other. Yeah, yun yung pinaka-nakakatawa. At least meron silang relationship na na-build talaga. At bago yan, bumalik tayo sa tanong, pumunta muna tayo dito kasi parang eto yung goal niya, eto yung dream niya, di ba? Sabi nga niya, he's asking sa sarili na what more he wants in his life, no? Yung parang, syempre, you're now a manager, ano yung next? So parang pag-open ng closet niya, na parang tayo bago, ano yung makikita natin dito? Di ba? Parang ngayon, parang gano'n. Is it gonna be a surprise? Are we gonna be, magagano? Hindi natin alam kung ano ang mangyayari sa life natin. But, okay, while opening this, dito ka. While opening your closet, okay, ano mo? What's your goal now? What's on your mind? Damit lang to lahat. Okay. Yeah. Damit lang to lahat. Later, what's on your mind? Kasi, syempre, manager ka na, ano na ang susunod? Palit tayo. Okay. Titingnan din natin na open natin. Okay, later. Ito wow! Mga luggage ko lahat. Yeah, mga pang-camping. Talagang dapat pag ano tawag dito? Naka-studio ka, lahat ng gamit mo is maayos. Okay, so what's your goal now? What's your plan in life? Ako, to stay here pa rin dito sa Dubai. That is really man. But as of now, focus ko muna yung family ko. Kasi may pinapaaral pa. But currently, I'm finishing my master's na din eh. So, master's ka dito? That was online siya kasi sa Pinas. So, kumbaga, I will do my continuing education for myself. At least, it's not only sports. Yeah, look, makikita niyo pala dito na parang ang dami pala niyang medal. And this is because of the badminton. So, nagba-badminton siya dito. Wow! Hindi lang matalino, kundi talagang mahilig din siya sa sports. At nagbabasa ka rin ng mga books? Yes. Actually, mostly sa mga accountant talaga. Mahilig sa aklat. Oo, kasi yung mga books nyo, di ba? Ito, sample nito. Isang lang to. Ito kakapal. So, binasa mo yan lahat? Yes. Nabasa mo yan lahat? Yes. Oh my It's like God. a vibe. Isa lang to siya. So, nakikita nyo, ang daming
mga medals at ang dami mga trophies dito. So, nakakatawa naman. So, hindi lang pang pamilya, pang sports pa. Di ba? Kumbaga, lahat nasa iyo na. Hindi naman. And they're blessed kasi you know what? Hinubog ka ng hirap kung ano ka ngayon. Di ba? Yung parang nag-strive ka because of what's on your surroundings. Na parang etong bed na to, yung hinihigaan nyo noon na nangarap ka dahil doon na parang hindi lang to soon. Nag-uusap kayo ng mga kapatid mo na gano'n minsan? Actually, I'll be shout out pala sa best friend ko. Parang brother in soul ko ngayon nasa Ireland. So, sa Dublin. So, I visited him last May. Nakita ko yan yung photo niya. So, dalawa kami talaga nangarap. Kasi siya yung, same kami ng situation. He's also an eldest. So, when I was visited him also in Ireland, so same na kami ng sitwasyon. So, talagang laki sa hirap, laki din sa pangarap. So, nung nagkita kayo, ano yung ano nyo na parang dati, ganyan? Oo, when we saw each other sa airport, isa talaga lumuha kami dalawa. Because like, parang kapatid ko talaga siya, parang lumuha kami kasi we've seen now each other, it's not anymore in the Philippines. It's outside the country already. So we are living the dream that we had before. Na one thing is matulungan yung pamilya, mapaaral yung mga kapatid. So that was our dream, our goal. So soon he will visit in Dubai. Ako na naman mag-host sa kanya. Wow! Hinaus ka niya doon. Oo! So Pero, tapos? Yun, wala naman nag-ghost sa'yo. Ay! Love life na ito. Okay, so hinaus ka doon. Maraming kwento kami doon about life and everything. So, we're happy each other. So, yun. Next sa life is, yun muna, focus muna. Self-development, continuing education, hanggat may opportunity, continue to help the family. Not only the family, if there is a deserved person na matulungan, kaya mo sa sarili mo. Kumbaga, may purpose kasi si God, bakit binigay sa iyo yung blessings na yun? Okay, let's ask about that. What's your purpose in life? Because that's one of the questions that's difficult to answer, no? My purpose? Alam mo na ba sa sarili, what's the purpose of life? So far, nakikita ko ngayon is purpose is to guide my siblings that hindi ko na gusto madanasan yung naranasan na ko dati. So to guide them, to lead them, to educate them, to continue to push their dreams. And also to inspire yung mga ka-municipality namin. Because kumbaga, we are remote areas. Yun kasi sa probinsya. Bundok ba? Ganon? It is like para siyang may mga Ilocos. May mga NPA ba sa inyo? Yes. Talaga remote talaga siya. So, and then our part is you can easily have a property pag hindi ka taga doon. Ay, ganon? Kasi talagang, dapat taga doon kasi para alam mo yung takbo ng... So, we naku. are really the south part of Davao Oriental. Kasi nga guys, imagine, 7 hours away from the city. Parang pumunta ka na kung saan, sa Baguio from Manila or sa malayo siya. Parang bundok siya, bundok na dahil. Kaya guys, pagod po sa Ilocos. Ganyan yung situation namin. So, the thing there was that may maraming mga kabataan doon na yung ang pangarap nila parang okay na sa mga ganun lang na buhay. Hindi kasi nasa environment kasi. Sa nakikita kasi nila na parang okay na. Kung yung tatay nila nagtatrabaho ganun sa bukid, parang ganun na lang. O ikaw, pag nakita nila na you are, successful yung anak ni ano, I also want to study. Yes. Parang yun ang nagiging push ko sa isipan ko because merong cousin si mama na binisit ko sa London, si Kuya Ryan. He is also a CPA sa Pilipinas. So actually, his parents push my parents na pag-araling mag-accountant ako. When I was graduated class valedictorian sa high school. Wow. So pumunta yung parents niya sa bahay, sabi niya, Nang, Bisaya sa amin, kasi Nang, ipa-accountant mo yung anak mo ganito kasi kaya niya. And okay, I pushed that one kasi nakita ko si Kuya Ryan how successful he is na sa London. How he helped his family at saka yung mga taong nangangailangan din. So kumbaga, naging image ko siya. Yun nga yung sinasabi natin kasi kailangan nating lumabas sa box natin. Yes. Makita natin kung ano ba talaga. Kaya sometimes hindi ko na parang kahit ako naman parang you have, kunyari mo,
nagtatrabaho ako dito sa Dubai, you have to go to the place where you can see rich people, Ay, oo. magandang sasakyan, Oo. magandang environment, para maiba ang mentality ng Totoo. mga tao. Kasi tayo, for example, nasa Satwa tayo, nasa Riga tayo, naka-bed space tayo, Yes, parang, yes. I'm okay here. No. No. Nasa mentality natin mga tao yan. Yes. Strive hard. Hindi saka we have to Yeah. be familiar sa mga environment na, Oo. gusto ko ng ganito. Mangangarap tayo pag napunta ka din, ay, gusto ko rin Yeah. maging ganyan. Di ba? Oo, at saka, kumbaga, magiging image ka sa society. Yeah. Like, ang ginagawa nga, sabi nga ng mga kapatid, Kuya, ginagawa kang halimbawa ngayon ng mga Wow. tao dito sa amin, ng mga anak niya. Kasi, of course, my batchmates in high school are already married, may mga anak na din. So, parang ginagawa kong halimbawa nila. Yeah, kasi Oo. nakikita nila na parang this is the proof that I've been to other countries. yes. Yeah, parang gusto Who ko would rin thought? yun. Who would thought? Na nung bata ka, parang Oo, makapunta ba ako dito? Di ba History, parang hanggang sa ganun? storybook lang talaga ako. Oo. When I was visiting Greece, napaiyak ako. Sabi ko sa Athens, yung Athena Nag-pray ka, temple. oo. Sabi ko, Lord, sabi ko nga, everything is just in book. Sabi ko talaga, napaiyak ako din. I've been to Santorini. Sabi ko, hanggang aklat lang to. Sabi ko, pero ngayon, I step in, nahawakan ko na yung bato. Everything. At ang pinakaano ko doon yung sa Israel. Yeah, that's the It's Holy only, Land. the Holy Yeah. Land. Only few people that came across, nakakapunta ng Israel, lalo sa amin. Bilang lang ang mga tao doon. Kung hindi ka seaman, talaga sa amin, bira ka makapunta doon. Kung hindi ka pare, Doon sa lugar sa niyo, Lalaban from lugar Open, sa niyo, amin. from Mindanao. Tapos sa amin, kung hindi ka pare, kasi pag pare ka, minsan, diocese na sa amin, parang sinusupport ng church, makapunta ka dito sa Israel. Pero ako, I've been there using what I've earned dito. Sabi ko, napaiyak ako doon. Then, I went to Rome, sa Vatican. I'm a Catholic believer, I'm Catholic, talaga. So, sabi ko, kumbaga, all the teachings that I had in the religion before, napuntahan ko siya. Wow. Blessing. Sabi ko nga, but my mom and dad always told me na, continue to share, ha? Inglesero din yung nanay mo. We are not really, kumbaga, hindi, actually, sorry pag Bisaya, Manggod, we are not really fluent in terms of Tagalog. Pilipino pala talaga. Oo, mahirap, hindi ko alam, maybe it's really the practice in our side na, ang hirap mag-Tagalog. Pero kaya English yung ginagamit yung second language na parang gano'n? That can be, Pero Oo. most of the Hindi time. naman talaga. Most of the time, pag doon ka sa Bisaya, yes. Pero madaming Bisaya magaling mag-English na. Kaya nga, mahirapan kami mag-Tagalog doon. Listen kayo mag-Tagalog, uy. Joke ko yun sana. Kasi di ba parang inahan natin na Listen parang kayo mag-Tagalog. Oo. Actually, even though when I was studying sa pag-aaral ko dati talaga sa elementary hanggang high school, yung Filipino, I've struggled a lot. Even though my classmates, kami, hindi ko alam. Pero, kaya nga parang, kung mag-usap kami minsan, mga kasama ko din ng mga Tagalog, may halong English talaga. Talaga, what ko yung nanay mo doon? Hey, kid, let's... Bata pa lang, joke lang. Hindi syempre Bisaya yung gamit niya. Bisaya naman. Pag Bisaya. Bisaya talaga. Pero pag iba, kahit sa opisina, mga kausap ko mga Tagalog, mahirapan talaga. Malisod jud ka ay. Lisod. Ang hirap. Yung hindi ako fluent, minsan mali-mali yung grammar ko sa Tagalog. Ganyan, normal yun. Ganyan talaga kasi sa kinalakhan mo, especially sabi mo nga para remote area is madalang yung mga tourist din doon, madalang yung nag-ano doon. Kumbaga, kayo lang. Family mo, kapitbahay mo, magkakamag-anak pa kayo doon, di ba? Parang ganun, community. Yeah. Before, nung hindi pa ako umalis, ngayon, they tried to open na yung municipality namin for tourists. Talaga? So, meron na? Marami na. So, marami na nabago, yung umuwi ako 2 years ago, marami na nabago, na open na nila. May mga maganda. Kasi kung gusto mo talaga yung sinasabi yung nature na yung doon, virgin, doon talaga. Oo, kaya sabi ko, dati ka nang naging unggoy doon. Ay! Ay, oo! Di ba kasi nasa puno, nasa yung mangga ng kapitbahay namin, pag hindi ka namimigay, ay talagang, sorry ma'am, sorry sir, pag walang tao sa bahay, ubos yung manggang hinog niyo. Hindi ka magpapalo, kukunin mo na lang. Ay, wala talaga. Yung sampalok, yung mga prutas doon, ang dami naman kasi. So, kumbaga, I considered my hometown as a place to retire. Maybe you can search Governor Generoso po. So, that is really a place to retire. It's like a hidden gem, masasabi ko talaga siya. Grabe. So, nakakatuwa yung ano niya kasi, ano tawag dito, yung mga kinukwento mo ngayon, tapos yung kinukwento mo din noon, ang sarap alalahanin. Pagkatapos, yung mga pangarap nyo noon,
na nagawa nyo ngayon. Di ba? Yun yung pinakamasarap na we don't know talaga kung ano mangyayari sa atin sa life. Kaya nga. Nasa ano talaga, nasa pagsisikap talaga. Sabi ko nga sa sarili ko, kaya ko pa mapaaral yung mga kapatid ko sa private university kung saan ako nag-aral. Sawa ng Diyos, napaaral ko talaga. Same kami lahat ng university. Sabi ko, God's so great talaga. God is so great. Yeah. Kaya may purpose talaga kung bakit ako umalis pala sa Pilipinas. Hindi mo inaasahan na napunta ka dito. Ganyan pala yung mangyayari. At saka hindi ko inasahan how the management of my current company na binigyan ako ng break. Yeah. Naging manager ka na. Kumbaga binigyan talaga ako ng break at saka in-accept ko. Hindi ko sana i-accept yun. Buti lang siya nag-push sa akin. Sabi niya, kaya mo yan! Yeah. Nakakatuwa naman at least, di ba? Talaga minsan tayo kasi takot tayong mag-handle, takot tayong mag-step up. Minsan gusto lang natin, kontento na ako sa sweldo ko, ganito, di ba? But, dahil dyan, ano yung, kunyari mo, ikaw, si Lorlitz ngayon, pas makakita mo yung batang Lorlitz na naglalaro, nakaharap mo ngayon. Para ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Ayun siya, kunyari mo yung camera. Ano yung gusto mong sabihin sa kanya? Sinabi ko na to dati sa CR. Talaga? Mag-isa ka, pero wala ka pa ibang pinagsabihan. Sarili ko lang yun when I have... Kasi minsan, sometimes, to be honest, eto nakakatuwa kasi ako din sorry, kinadrop kita. Sometimes, when I'm also in the toilet, may salamin, kinakausap ko yung sarili ko. Yes. Kaya parang, Ruel, you will be... Ginaganon pa siya, you will be that, ganito, ganito, okay. So, ano yung sinabi mo sa sarili mo? Tumingin ka sa salamin. Sabi ko sa sarili ko na, good job. Sabi niya, good job kasi hindi ka sumuko. Hindi mo sinukuan yung pangarap mo. You take the risk. At saka, you continue to pray. Yun sabi ko sa sarili ko. Mapagod ka man, itulog mo lang sa magandang bed mo ngayon. And then, tulog mo lang, ilaro mo lang ng badminton, isama mo lang yung mga friends mo, and then, go back again. Kasi yung problema is, masusolusyonan naman talaga yan siya. Kung hindi ngayon, isa-isahin mo. Yeah, one by one. Sabi nga, di ba, ni Jordan Sparks concept at a time. Wow! Di ba? Saka for me, problem is, hindi mo dapat ini-skip yan. You have to face the problem kasi babalik hindi ka, you can escape for a while, bakasyon ka, mag-escape ka for a while, but bounce back. Pagbalik mo, still, that's the problem. Ganun nga, minsan magiging lang din pero kailangan harapin kung ano ang problema. Bounce back. Yeah. Bounce back, don't forget and also to smile. Yeah, you're right. Okay, so yun na nga, maraming salamat sa iyo, Lorlitz, sa pagpapatuloy dito sa bahay. So ulitin natin, isang mabilis na tingnan natin itong kusina niya. So ganito din ba dati yung kusina niyo? Hindi. Talagang siya, oo. Parang barong-barong, ganun? Oo. Dati. Totoo, barong-barong sa inyo nung bata pa kayo? Hindi. Pero, yung kusina ganito dati, hindi, yung bata pa ako. Diyos ko, yung iiyak ka na lang kasi yung hindi sisiga, yung ayaw, hinihipan siya. Oo, tapos hanggang madumihan na lang yung mukha mo. Yeah, so, dito ngayon, pagpapasok ka, syempre, pagpagod ka, tapos hihiga ka. Upo ka dito. Pag nakahiga ka dito, nakaupo ka dito, makikita mo ngayon yung parang pangarap mo nung araw pagkatapos. Parang I've been there. So every plate na makikita nyo dito has an story. Yeah, di ba? That's the good thing of traveling the world because every country has a story. Paano ka nakapunta, ano ginawa mo dito, and everything. And ang sarap ng ganitong pakiramdam na pag tumingin ka dito dun sa bed niya, you can see the Eiffel Tower. Eiffel Tower, Big Ben, and then parang you're living your life na, no? Parang nakakatawa. So, can you, sa pagtatapos sa itong vlog, masasabi mo na you have a perfect life na ba? Ganyan? Hindi pa. Bakit? There are still points that I need to fill in. Blessings are there. Hindi ko pa talaga masasabing I'm successful. Maybe I'm blessed, but hindi ko pa talaga masasabing I'm successful. There are points pa talaga. So, but that is more my personal na. Yeah, kasi yung medyo yung side, alam mo na yun. So, parang sinasabi lang niya na napakadami pa niyang gustong gawin sa life, napakadami niyang pangarap. And I hope in the future pag nakita pa rin tayo. Kasi from 2015, pagkatapos 9 years na rin kami magkakilala. Kasi nung dumating ako dito,
nahirapan din ako. May nagbigay din sa akin na parang harap ka ng part-timer. So, kayo yung mga nakita ko na, di ba? But that's the good thing na isa sa mga the best part-time na ginawa natin, actually, yung rugby. Oo. Yeah. Pag nagre-request siya sa, sa social media ko, sabi ko, thanks to Roel. That's the best talaga. Kakaiba siya. It's 100,000 na mga tao. Ang gaganda ng mga costumes and everything, di ba? Ang saya. Kahit mainit. Yeah. Di ba? Hindi totoo. Masaya. Masaya. So, sana mas makapag-travel ka pa around the world, praying for you na sana maging okay lahat. Mapag-aral, mapagtapos yung mga kapatid mo, yung family mo. Huwag kakalimutan, syempre. And also, para sa sarili mo din. Siyempre, huwag kakalimutan yung sarili. Kahit you're helping others, you also have to think of yourself. Yeah, so thank you so much, guys. And Lorlitz, thank you again sa pagpapatuloy dito. Nga naman. Okay, thank you. Bye-bye, guys. Bye-bye.